Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng konektado sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee kung saan pinakakasuhan ng ilang miyembro ng minorya. Git ni Lacson, matatag ang Senate majority at balak nilang paupuin si Senadora Loren Legarda bilang Senate President sa pamamagitan ng power sharing. May unang balita si Ian Cruz. Matatag, nagkakaisa at di natitinag na Senate Majority. Yan ang caption ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang i-post ang larawang ito sa X. Kuha yan pagkatapos ng sesyon ng Senado kung saan ang umupo sa upuan ng Senate President ay si Senadora Loren Legarda imbes na si Senate President Tito Soto. Kinumpirma ni Soto na may planong paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Idinitalya naman ni Zubiri ang napag-usapan nila noong magpulong sila sa Senate Lounge. When we were discussing inside the lounge, I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. And he gladly agreed and he said, yes, why not? Better that way so that the majority remains solidly behind each other. Sabi ni Zubiri, baka mangyari ang pagpapalit ng Senate President kapag nakalipat na sila sa new Senate building. Maging si Zubiri raw ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong majority leader. We're looking at possibly after the transfer to the new building. I think late 2027, nilipat na tayo sa bagong building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Noong unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad siya at aanib sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Let's put it this way, no, hindi sila nakakuha ng 13. Okay. Kaya nag-stabilize. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, nag-selfie. selfie. So, pinost, nagtatawa ng gabi. Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Di power sharing. Di hinashtag niyang power sharing. Ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw po. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hindi rin niya sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? By the minority. Recently daw. Recently, oh. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, tinap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin nating, vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisika pa nating makuhang panig ng minorya ng Senado. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.